Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Derek. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga sandaling yun, palipat-lipat ang tingin ni Derek sa matandang halos sumutubad. Kapirasong tela ang tumatakip sa maselang bahagi. Merong bandana sa ulo na sinisipitan ng makukulay na balahibo. Makikita sa tabi ang iba't ibang patalim na pinaglumaan na ng panahon. Agaw pansin din ang sumpit na gawa sa kawayan. Merong nakaukit na simbolo ng unang alpabeto ng kasaysayan. Derek, ayusin mo nga yung tingin mo. Baka mainsulto yung apo sa paraan mo ng pagtingin eh. Wika ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Filemon. Tay, sigurado po ba kayo na ihingi tayo ng tulong dyan? Daig pa niya yung taong grasa sa lansangan. Doon na lang kaya tayo sa albularyo o manggagamot. Huwag na dito, tay. Nakakatakot po yung presensya niya eh. Tugon ni Derek. Manggagamot din naman si Apo Manding ah. Mabisa at epektibo ang pamamaraan. Sabi ng kakilala ko. Kaya huwag ka na ngang maraming sinasabi. Pag-uusap ng mag-ama. Itinikom ang bibig. Nagpatuloy na lamang sa pagmamasid. Dumating sa puntong naburyo dahil walang nangyayari sa loob ng mahabang oras. Nakaupo lamang ang matanda. Nakapikit. Hindi nagsasalita. Habang si Mang Filemon ay tahimik sa isang tabi. Naghihintay kung kailan magmumulat ang apo. Hanggang sa lumipas ang ilang oras. Sa wakas, kusa na itong nagsalita. Hindi magiging madali ang proseso ng ritual sa pagbuhay ng patay. Maraming pagsubok ang kakaharapin. Walang kasiguraduhan. Wika ni Apo Manding. Nakapikit pa rin ang mga mata nito. Kumunot ang noo ni Derek. Sa pagkakatanda niya, naroon sila para kumonsulta ng kung anong nararapat gawin para mapagaling ang karamdaman ng ina. Ngunit buhay pa naman ito ng mga sandaling yun. Paanong patay? Ang asawa ko po nasa bahay pa. Nakakausap ko pa nga eh. Hindi ho siya patay. Paglilinaw ni Tatay Filemon. Sa puntong ito, iminulat na matanda ang mga mata. Kinuha ang tungkod sa tabi. Saka hinampas sa braso si Mang Filemon. Napatras ang mag-ama sa hindi inaasahang kilos na matanda. Nagpatuloy sa pagsasalita ang apo. Nararamdaman ko ang kalag niya. Naroon na sa malayo. Nandoon sa lugar kung saan purong kadiliman ng bumabalot. Wika ni Apo Manding. Sadali nga po Apo. Nagkakamali po kayo. Sa dami siguro ng lumalapit sa inyo. Nagkakandalito-lito na kayo. Sa susunod na araw na lang po kami babalik. Saktong makapagpahinga po kayo. Tugon ni Tatay Filemon. Nasisiraan ba ko ng bait sa tingin mo? Kailanman, huwag mong pagdududahan ng kakayanan ko. Kung ayaw mong maniwala, huwag ka nang bumalik rito. Sandali lang naman po. Ang sa akin lang, paano nyo nasabing patay na ang asawa ko? Hindi nyo ho ako masisisi kung bakit ganito ang reaksyon ko. Tugon ni Tatay Filemon.
mababakas na sa boses ang galit. Tumitig ang apo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, kumuha ng batya. Ninagyan ng tubig. Meron pang idinagdag na mga kasangkapan. Ilang sandali pa, pumikit si Apo Manding. Kasabay ng pagbigkas ng mga kataga, ay siyang pagwasiwas ng mga kamay. Sinunda ng mahihinang pagpadyak. Sa kalagitnaan lumitaw ang isang uwak. Dumapo sa tabi ng planggana. Sumuka ng maitim na laway. Nang humalo sa tubig, may nabuong hubog ng mga kalansay. Nagtatakang napatitig ang mag-ama. Hindi malaman kung ano yon hanggang sa muling nagsalita si Apo Manding. Ang imaheng nabuo. Silang pumipigil sa kaluluwa ng asawa mong bumalik sa kanyang katawan. Naroon ito sa dako kung saan purong kadiliman at ang kasamay kampo ni Satanas. Nakarating siya roong kanina nang sandaling umalis kayo ng tahanan. Wika ni Apo Manding. Natigilan si Tatay Filimon. May parte dito na gusto ng bulyawan ng matanda. Ngunit nangibabaw ang pag-aalala sa asawa. Walang paalam itong lumabas. Patakbong umuwi ng tahanan. At kagaya ng sinabi ni Apo Manding, naabutan ito na wala ng buhay. Nakatihaya sa papag. Maging ang binatang si Derek na mga sandaling yun. Bumuhos ang matinding emosyon. Matapos ang ilang oras na pag-iyak sa bangkay, nagplano kagad ng pagpapalibing. Ngunit kagad itong pinigilan ni Apo Manding na nakuhang sumadya mismo sa kanilang tahanan. Aba, may init pa ang katawan ng babae. Huwag mo munang ilibig. May pag-asa pang makabalik ang kanyang kaluluwa. Pero nakadepende pa rin kung makikipagkasundo ka sa akin. Wika ni Apo Manding. Napabuntong hininga si Tatay Filimon. Halo-halo ang nararamdaman kaya't hindi sigurado kung ano ba ang isasagot sa matanda. Ngunit si Derek, na ayaw mawalay sa ina, hinamon nito ang matanda. O sige, kung kaya niyong bumuhay ng patay, sige papayag kami. Ano man ang hihilingin mong kapalit, ibibigay namin, buhayin mo lang si nanay. Wika ni Derek. Ngumiti ang apo. Ngiti na hindi nagustuhan ni Tatay Filimon. May nararamdaman itong kakaiba rito, lalo na sa pagtitig sa binata. Kagad niya itong sinaway. Derek, patay na nga ang nanay mo. Respetuhin na lang natin yung pasya ng Diyos. Tanggap ko na rin naman eh. Oras na para magpahinga ang nanay mo matapos ang ilang taon niyang paghihirap dahil sa sakit niya. Ang paglala ng kondisyon niya nitong nakaraan ng senyales, hindi lang natin napansin dahil umaasa pa tayo. Wika ni Tatay Filimon. Tay, hindi po ba kagalingan ng punto ng paglapit natin sa apo? Minsan mo na rin binanggit dati na may taong binuhayan. Bakit hindi po natin subukan ngayon? Siya na rin mismo yung nagsabi na mainit pa yung katawan ni nanay. Ang ibig sabihin, hindi pa siya tuluyang bumibitaw. Tugon ni Derek. Anak, naiintindihan ko ang punto mo, pero parang nagdadalawang isip na ako. Pinakilala lang siya sa akin ng kaibigan ko. Hindi ako sigurado pero parang may masamang binabalak si Apo Manding. Kakaiba yung pagtingin niya sa'yo eh. Tatay naman, isa lang po siyang simpleng katutubo. Malamang may mga kilos na hindi pangkaraniwan sa atin. Basta,
Magtiwala tayo sa kanya ngayon. Ayaw ko po talagang mawala si nanay sa atin. Pag-uusap ng mag-ama. Napabuntong si Tatay Filimon. Kung kilala lamang niya ng lubusan si Apo Manding, ibubuhos niya ang buong tiwala. Ngunit gayunpaman, dahil sa kagustuhan ng anak, pumayag na lamang ang ama. Naging bantay sarado. Inuusisa ang bawat kilos na matanda. Dinala nila ang katawan sa tahanan ni Apo Manding. Maayos itong inhiga sa malinis na papag. Pinalibutan ng mga halamang gamot at kandila. Naglagay ng batya ng tubig sa paanan. Hinaluan ng mga sangkap na ang matanda lamang ang nakakaalam. Ng mga sumunod na oras, hindi umalis sa silid ang mag-ama. Nagtataka na rin dahil walang ginawa si Apo Manding. Nasa kabilang kwarto lamang ito, nakaharap sa poon na hinulma sa itim na kahoy. Nakapikit habang may binibigkas. Hindi naman magawang istorbohin dahil nagbilin. Kaya si Tatay Filimon, itinoo na lamang ang pansin sa bangkay ng asawa. Samantalang naging malikot si Derek. Sinamantala ang pagkakataon na malayang makakilos. Hindi namang kalakihan ang tahanan ng apo, pero malawak ang espasyo. Wala naman masyadong gamit. 3 kwarto ang meron sa kubo. Ang una ay kung saan naroon ang ina. Ang pangalawa ay kung saan nagdarasal si Apo Manding. At ang pangatlo, nakakandado. Pilit binuksan ni Derek ang silid. Mga kahoy lamang sana at lubid ang ginamit. Ngunit ayaw mabuksan. Maayos na nakakabit sa mismong pinto. Nang mapansin ang siwang sa itaas, inakyat ito at sakto naman. Madudungaw na ang loob ng biglang bumulusok sa baba. Sinunda ng sunod-sunod na hampas ng tungkod. Bisita ka lang, pero asal kawatan. Umayos ka kung ayaw mong ikulong ka sa kwarto na yan. Filimon, siguraduhin mong hindi makakalapit sa silid na ito ang anak mo. Baka hindi ko siya matansya. Banta ng apo. Masama ang titig nito. Sinuri pa ang lubid sa pinto kung may napigtas o wala. Pagkatapos, bumalik sa pagdarasal. Hinila naman ni Tatay Filimon ang anak sa kabila. Derek, ano bang iniisip mo para gawin yun? Kailan pa kita tinuruang maging ganyan? Umayos ka nga. Nandito tayo para subuking buhayin ang nanay mo. Hindi ang manghilam sa gamit ng apo. Ano, nagsasawa ka na ba? Pwede nating iurong na lang tapos bigyan ng maayos na libingan ng nanay mo. Wika ni Tatay Filimon. Wag naman po tay. Pasensya na. Hindi ko ho napigilang maglikot eh. Naiintriga talaga ako sa katauhan ng apo. Masyadong malinis yung bahay pero ang taas ng kaalaman niya. Malay natin, may sinasambang masamang espiritu pala yan. Hindi bali na. Basta buhayin niya lang si nanay. Tugon ni Derek. Oras na ng pagtulog ng mga oras na yon. Nakahiga na ang mag-ama ngunit panay pa rin ang pagsulyap ni Derek kay Apo Manding. Ilang oras na ang lumipas, ngunit nakaharap pa rin sa altar. Naiisip na baka patay na ito dahil hindi napansing gumagalaw. Nakaluhod, nakapikit, walang anumang kilos. Oy Derek, baka kung ano na namang kalokohan ang maisipan mo ha. Mas mabuti pang matulog ka na lang. Wika ni Tatay Filimon. Kinabukasan, nagising sila sa lakas ng pagtambol. Dali-daling nagpunta sa bakuran. Naabutan si Apo Manding. Sumasayaw habang panay ang hampas ng dabakan.
Nakatirik ang mga mata. Walang tigil sa pagbibigkas ng salita. Sinasabayan ng pag-indak ang bawat ritmo. Sa harapan ng mga tao ay may itim na poon. Kilala sa mga katutubo bilang anito. Mga panggatong na nakasindi at batya ng tubig na ilang sandali pa'y naging kulay itim. Nagkatinginan ang mag-ama. Napayakap sa kani-kanilang sarili dahil unti-unting bumibigat ang aura ng paligid at hindi nga nagtagal. Ang mga palayok sa tabi ay nawasak matapos tamaan ng maitim na usok na nagmula sa batya. Naubos ang laman ng tubig. Sa puntong ito tumigil na ang apo. Apo Manding, ano po bang nangyayari? Bakit po may usok dito? Parte pa rin ba ng mga ritual na ito ang pagbuhay sa asawa ko? Tanong ni Tatay Filimon. Hindi kayo dapat lumabas. Ginambala niyo ang ritual. Ikaw, binata, linisin mo ang nabasag na palayok at itambak sa likod. Wika ng matanda. Nagligpit pa rin ito ng mga gamit. Binitbit ang poon saka pinasok sa loob. Nagpatuloy na rin sa pagdarasal. Buntong hiningang tinapon ni Derek ang nabasag na palayok. May hukay na tambakan ng basura. Ngunit nagulat nang may mapansin. Bukod sa mga tuyong dahon at balat ng prutas at gulay, may bulok na karne. Hindi gaanong nangamoy dahil sa sasabihin sana sa ama ang natuklasan. Ngunit hindi na muna. Naabutan niya kasing nag-uusap sina Tatay Filimon at Apo Manding. Maging handa kayo sa anumang pagsubok na darating. Sisimulan ko na ang ritual ng pagbubuhay kaya't mainam na matuto kayong tumanggap sa anumang kahinatnan. Wika ni Apo Manding. Sandali. Bakit parang hindi kayo sigurado? Kayo mismo ang nagpunta sa bahay para sabihin kaya niyong buhayin ang asawa ko. Tapos ngayon, ganyan kayo magsalita? Apo, ano po ba talaga? Mabubuhay pa ba o hindi na? Tanong ni Tatay Filimon. Mabubuhay pa. Yan kung malalampasan natin ang mga pagsubok. Ang pagbuhay ng patay, hindi basta-basta. Marami itong kakibat na kapahamakan. Kulang ang pananalig dahil mapapalaban tayo. At para alam mo, hindi pangkaraniwan ang makakaharap natin. Teka nga po, Apo Manding. Diretsuhin mo na ako. Hindi ko gusto yung laro-laro lang. Malalaman mo rin sa sandaling magsimula na ang ritual. Mainam pa na hanapin mo ang binata dahil masyado na siyang nagdilikot. Pag-uusap ng dalawa. Lumapit naman si Derek sa ama. Tay, sa tingin mo ba, mabuting tao ba si Apo Manding? May hukay sa likod, tambakan ng mga basura. May nakita po kong putol na mga daliri at bungo. Hindi kaya minsan na siyang naging mamamatay tao? Wika ni Derek. Kung yan ang tingin mo sa akin, pinatay ko na sana kayo. Hindi ko na nagugustuhan ang mga kilos mo. Sinubukan mong buksan ang lihim na silid. Pangalawa, ang pangingialam sa mga bagay-bagay sa paligid. Kailangan mong baguhin ang ugali mong yan. Maraming namamatay sa ganyan. Tugon ni Apo Manding. Hindi napansin na bumalik na pala ito. Natahimik ang mag-ama. Dumiretso naman ang apo sa silid kung saan naroon ang katawan ng ina.
Naglagay ng batya sa ununan at paanan. Hinaluan ng tubig na mga dinurog na sangkap. Nagsindi ng kandila. Inilagay ang puo ng anito sa tabi. Pagkatapos, sinabuyan ng asin ang paligid. Isinara ang mga bintana at pinto bago tuluyang sinimulan ang ritual. Nasa labas ng silid ang mag-ama ng mga oras na yun. Ito ang mahigpit na bili ng apo. Pabalik-balik ng lakad sa pintuan si Tatay Filimon, samantalang naghahanap ng paraan si Derek para makita ang mga kaganapan sa loob. Hanggang sa nakakita ng maliit na butas sa dingding. Natanaw nito ang ginagawa ng apo. Sinugatan ang palad. Pinatak sa batya ang dugo. Paulit-ulit itong nagbibigkas ng hindi maintindihang salita habang mahinang hinahampas ang batya. Sa paglipas ng ilang sandali, mas lalong lumalakas ang kanyang pagtambol. Sinasabayan pa ng sayaw ni Apo Manding habang pumapaikot sa kinalalagyan ng katawan. Hindi nagtagal. Umusok ang dalawang batya. May sumusunod na anino sa matanda. Ngunit meron itong sungay. Nilakasan pa ni Apo Manding ang paghampas doon sa batya. Hininto saglit. Ngunit patuloy sa pagbigkas ng mga salita. Dinampot nito ang palayok. Isinaboy ang laman sa likido. Tila napahiyaw ang anino. Ngunit hindi tinigilan ng apo hanggang sa mawala. Kasunod nito ang pagsindi ng tubig sa batya na nasa paanan. Sa pagsiklab ng apoy, madidinig din ang hiyaw ng iba't ibang boses. Ilang sandali pa, nabaling ang pansin ng mag-ama sa labas. Mga ingay ng pagkabasag at ng tignan. Meron ng aswang sa labas ng tahanan. Kagad itong humagupit. Pinunteriya si Tatay Filimon na nakasilip sa bintana. Wasak ang bahaging yun nang subukan itong pumasok. Nakalmot pa si Tatay Filimon dahilan para maalerto. Teka, ito na yata yung sinasabi ni Apo Manding. Ito na siguro ang kaakibat na panganib sa ritual. Derek, kumuha ka ng patalim sa kusina. Wika ni Tatay Filimon. Tay, sugatan na nga po kayo. May lakas pa kayo ng loob pang lumaban. Aswang po yan, Tay. Ang mabuti pa siguro, tawagin natin si Apo Manding. Sigurado kung may alam siya kung paano itatabo yung halimaw na yan. Tugon ni Derek. Hindi. Siya na mismo ang nagsabi na dapat handa tayo sa anumang mangyari. Hindi pa tapos ang ritual niya. At kapag nakapasok ang aswang na yan, hindi lang tayong dalawa ang mapapahamak. Muling wika ng ama. Napilitang kumuha ng patalim si Derek. Nag-aalangan pa kung ano ang kukunin dahil puro makalawang ang mga itak. Nang masipat ang sibat, ito ang dinampot ng binata. Naabutan niyang sinasalakay na ang ama. Walang pagdadalawang isip na sinibat. Kaso nga lang, nabali din dahil sa karupukan ng hawakang kahoy. Bumaling sa kanya ang nilalang. Ngunit bago pa siya tuluyang malapitan, sunod-sunod na matutulis na tinik ang tumusok sa mga mata. Paglingon ng mag-ama, naroon na si Apo Manding. Tumitira gamit ang sumpet. Sakto lang na naubos ang balang tinik. Bumulagta ang aswang. Nilapitan ito ng apo at walang pasabing pinugutan ng ulo. Pasimpleng hinila papunta sa likod bahay. Dito nasaksihan ng mag-ama ang ginawa ng matanda. Matapos paliguan ng likidong mula sa batya, tinadtad ang katawan. Basta na lamang itinambak sa hukay.
tinabunan lamang ng lupa at mga tuyong dahon. Nakahinga ng maluwag si Derek na mapagtanto niya kung saan nagmula ang bungong nakita nito. Kinabahan pa ako. Galing naman pala sa pinapatay na aswang yun eh. Grabe, dito lang sa likod bahay tinatambak. Wala pang maayos na hukay. Wika ni Derek. Ang tinamong sugat ni Tatay Filimon, kaagad namang ginamot ng apo. Apo, kumusta po ang ritual na ginawa ninyo? Ang asawa ko po ba? Tanong ni Tatay Filimon. Pwede nyo na siyang puntahan sa kanyang silir. Pero huwag kayong mabibigla. Tugon ni Apo Manding. Nagkatinginan na ang mag-ama. Pagkatapos ay nagunahan pa sa pagpunta sa silid ng ina. Naluha nang makita ang babae. Buhay na buhay ang katawan. Teka sandali. Bakit parang kakaiba na yata siya, Apo? Hindi na siya makapagsalita. Tapos parang hindi rin kami kilala. Tanong ni Tatay Filimon. Bumalik na sa katawang lupa ang kalag, pero hindi ang kamalayan. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Siguraduhin nyo rin na walang ibang makakalapit kundi kayo lang. At sa sandaling may magtatangka, huwag kayong matakot na lumaban. Gamitin nyo ang tubig na ito. Wika ni Apo Manding. Matapos ang tagpong yun, iniuwi ni Tatay Filimon ng asawa. Walang ibinigay na gamot o anumang pabaon ang apo, maliban na lamang sa isang tapayan ng tubig. Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi na mapakali dahil walang pagbabago sa kalagayan ng ina. Hindi na nakakagalaw si Aling Rosalda. Hindi na din madinig na magsalita. Nakatulala lamang ito sa isang banda. Binalikan ni Tatay Filimon ang apo pero wala na sa tahanan. Pinasok ang loob. Sa pilitang binuksan ang nakasaradong silid. Dito tumambad ang mga kalansay. May malaking kahon sa tabi na yari sa kahoy. Sinilip kung ano ang laman. Nagulantang na makita ang isa pang katawan. Kung tatansyahin, ilang araw pa lamang magmula nang mawala ng buhay. Ngunit ang nakakapagtaka, hindi naman ito nangangamoy. Tay, ano po ba yung sinabi ni Apo Manding? Ano po bang nangyari kay nanay? Wika ni Derek. Hindi ko din alam, anak. Wala siya sa bahay ngayon. Yung lihim na kwarto pinasok ko. Maraming kalansay. May mga bangkay pa. Hindi kaya inisahan tayo na matandang yon. Tugon ni Tatay Filimon. Naku naman, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Wala talaga tayong ibang masisisi, kundi sarili natin. Pinipilit pa kasi nating buhayin Hindi natapos sa pagsasalita ng may umalulong sa labas. Gabi ng mga sandaling yun, pero malinaw na makikita ang malaking bulto ng aswang. Naalerto ang mag-ama. Nagpunta ng kwarto si Derek. Habang si Tatay Filimon, kinuha ang mga tapayan. Natatakot man ngunit naglakas loob na lumabas para itaboy ang mga nilalang. Nang mga sumunod na sandali, naubos ang tubig sa tapayan. Ngunit hindi tumatama sa aswang. Nabasag ang tapayan matapos salakayin. Nagtamo ng malaking sugat sa mukha si Tatay Filimon. Pinagkakalmot ito ng aswang. Akma na sanang ibabaon ang mga kuko ng matigilan. Ilang tinik ang tumama sa mata ng nilalang. Tuluyang nalagutan ng hininga
Pagkatapos mangisay, Ay nako, sinayang mo lang ang tubig ng kalikasan. Hindi madaling makakuha niyan, pero isinaboy mo lang sa lupa. Tumayo ka, doon na tayo sa tahanan mo. wika ni Apo Manding. Inasikaso muna ang mga sugat ni Tatay Filimon bago sinumbata ng apo. Hindi mapigilan ang inis ni Derek sa matanda. Hoy tanda, bakit ganito yung nanay ko? Nakakasama nga namin, pero bakit parang patay pa rin? Pinuhay mo na ba talaga siya? O sadyang, ano ba talaga? Wika ni Derek. Sinuring maigi ni Apo Manding ang katawan ni Aling Rosalda. Ganoon na lamang ang pag-atras. Dahil hindi kaluluwa ng tao ang nasa loob. Dali-daling hinugot ang naghahabaang tinik. Walang pasabing isinaksak sa kamay nito. Magsalita ka. Paano kang nakapasok sa katawan na hindi naman sayo? Wika ni Apo Manding. Sa puntong ito, usang bumuka ang bibig ng babae at sinabing, hanggang ngayon, wala ka pa ring pinagbago, Manding. Kahit noon pa man, nauutaka na kita. Ikaw pa rin ang apong talunan. Hindi maayos magtrabaho. Palaging palpak. Siguro nga'y pati ang tinatawag mong Diyos. Pinabayaan ka na. Ang dali lang guluhin ang ritual mo. Wika ni Aling Rosalda. Ngunit lalaki ang boses nito. Mas diniina ni Apo Manding ang pagsaksak sa tinik. Umaagos ang dugo, ngunit hindi alintana ng apo. Sinimulang usala ng salita hanggang sa nawala ng malay. Dito lamang lumapit ang mag-ama at naguguluhan sa mga nangyayari. Apo, ano po bang... Bakit iba yung boses ng asawa ko? Ibang kaluluwa ang sumapi sa katawan niya? Tanong ni Tatay Filimon. Oo, ibang nilalang ang nasa loob ng katawan niya ngayon. Ang mortal kong kaaway. Kailangan nating wasakin ang katawan para makaalis ang kaluluwa. Tugon ni Apo Manding. Teka lang naman po, Apo. Sigurado na po ba talaga kayo? Papatayin niyo ulit yung nanay ko? Apo Manding, hindi mo pala nagawa ng maayos yung pinangako niyo. Kung sana alam kong ganito, hindi na kami nagtiwala sa'yo. Palpak ka palang matanda ka eh. Kinawawa mo lang yung katawan ng nanay ko. Sabat ni Derek. Hindi ko kailangan ng permiso ninyo. Papatayin ko ang katawan para makaalis ang kaluluwa ng aswang dyan sa loob. Muling wika ni Apo Manding. Dahil sa lakas sa matanda, nagawang hatakin palayo ang mag-ama. Pagkatapos, tinuluyan ang katawan ni Aling Rosalda. Lumabas ng silid na parang wala lang. Dire-diretso ang lakad pabalik ng tahanan. Pagdating sa tagong silid, hindi na ito nagtataka kung bukas ito. Inihanda na ang mga kagamitan sa ritual. Kagad naghanap ng tamang pwesto sa labas. Inilatag ang bakanting mga batya. Naglagay ng poong anito sa gitna. Nagsindi ng mga kandila. Kasabay ng pagpadyak habang hinahampas ang mga batya. Dahan-dahang lumalakas ang boses sa pagbigkas ng mga salita.
Hindi nagtagal. Kumulimlim ang paligid. Makaraan ang ilang sandali. Bumuhos ang malakas na ulan. Saksi mismo ang mag-ama. Sinundan nila ang matanda para sana sumbatan sa ginawa. Naabutan ang pagriritual ng apo. Sakto namang natapos. Tumila ang malakas na ulan. Ang tubig na nasa batya ay sinalok at nilagay sa palayok. Sinelyuhan ng dasal. Kagad humarang si Tatay Filemon ng akmang papasok na ng tahanan. Saka nyo na lamang ako sumbatan. Kapag natapos na ako, may kailangan pa akong harapin. Kaya kung maaari, umalis muna kayo. Wika ni Apo Manding. Huwag ka nang magpalusot, tanda. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa asawa ko. Pagbabayaran mo ito. Idudulog namin sa pulisya ang nangyari rito. Tugon ni Tatay Filemon. Bahala ka na, Filemon. Gawin mo kung ano ang iyong gusto. Pabayaan niyo muna ako sa ngayon dahil may papalapit na sakuna. Ang aswang na nagmamay-ari ng kaluluwa na sumapi sa katawan ng asawa mo. Dahil sa nadinig, biglang nagbago ang isip ng mag-ama. Gustong makita ang aswang na humahamak sa katawan ni Aling Rosalda. Sa halip na paulit-ulit na pagsabihan si Apo Manding, tumulong na lamang ang mga ito sa paghahanda ng mga kagamitan. Kanina lang gusto niyo na akong patayin. Pero ngayon, kayo pa mismo ang haghanda ng lahat. Sigurado na ba kayo? Tanong na matanda. Kalaban na rin namin ang sinasabi niyong aswang. Kaya tutulong kami para mapatay siya. Kung hindi sana siya nangelam sa ritual mo, kaluluwa sana ni nanay ang bumalik. Tugon ni Derek. Apo Manding, may tatanong lang sana ako sa iyo eh. Yung lalaki ba sa kabilang kwarto? Sino siya? Parang kamakailan lang binawian ng buhay. Tanong ni Tatay Filemon. Siya ang nagmamay-ari ng kaluluwang sumapi sa katawan ng asawa mo. Si Ambok. Hindi ko lang alam kung sino o saan talaga siya nanggaling. Bigla na lamang lumitaw ang isang yan at nanggulo sa akin. Nagdala pa ng kapwa aswang para gambalain ako, lalo na kapag nagre-ritual. Pinatay ko na siya, pero hindi ko alam na nakatakas pala ang kaluluwa at sumanib sa katawan ng asawa mo. Ganun po ba? Pwes, siguraduhin nating mauhuli ang lintik na yan. Pagpahingahin na niya kamo yung asawa ko. Wika ni Tatay Filemon. Naghintay na naghintay hanggang sa sumapit ang madaling araw. Madidinig ang kalampag sa kabilang kwarto. Pagtingin, may maitim na usok na kahubog ng tao. Pilit hinawakan ang katawan sa sulok. Kinuha ni Apo Manding ang palayok. Ibinabad ang kamay. Umusal na mga salita sabay saboy ng tubig dito. Napahiyaw ang nilalang. Nagwala at sinubukang makaalis. Ngunit naglagay na ng pananggalang ang apo. Kaya nahirapan na itong makatakas. Tubig ng kalangitan lamang pala ang magpapahina sa inyo. Akala ko ba'y wala kayong kinakatakutan? Bakit ngayon? Bumaluktot ka na lamang. Kaluluwa ka na lang, Ambok. Pero ang lakas pa rin ang loob mo na manggulo. Masyado kang maparaan. Nagawa mong takasan ang selyo kung saan kita ikinulong. Ngayon, tignan natin kung may magagawa ka pa ba. Sinasagad mo na ang pasensya ko, kaya sasagarin din kita.
Wika ni Apo Manding. Inutusan na matanda sila Tatay Filemon at Derek na kumuha ng tig-isang batya. Sumunod naman ang mag-ama sa sinabi nito at nagsimulang tambulin yun. Palakas ng palakas sa pagdaan ng oras, habang ang apo naman sa kabilang banda, walang humpay ang pagbigkas ng mga salita. Sinasabayan ng pagpadyak at pagwasiwas ng mga kamay, habang sinasabuyan ng tubig mula sa palayok ang buong kwarto. Hindi na makikita ang anino ng nilalang, ngunit madidinig pa din ang boses na walang tigil sa paghiyaw. Nang tumagal pa, kusang nagliyab ang katawan nito, dahilan para lalong mapadaing. Itinodo pa ng mag-ama ang pagtambol. Sinasabayan ang hudyat ng apo. Gumawa na rin sila ng ingay gamit ang boses sa utos na matanda. Habang kinakain ng apoy ang bangkay, unti-unting lumitaw ang maitim na hubog. Maging ito ay nagsilabasan. Kalaunan, bigla na lamang natahimik ang paligid, kasabay ng pagkaabo. Matapos yon, winalis ang mga abo. Inilagay sa isang palayok. Binuhusan ng sagradong tubig at saka tinakpan. Dinala ito sa likod bahay at hinukayan. Pagkatapos, binalingan ng apo ang mag-ama. Maaari niyo na akong isumbong sa otoridad. Wala na rin naman akong kailangang gawin. Wika ni Apo Manding. Natukoy mo ang kinaroroonan ng kaluluwa ni Rosalda. Baka pwede mong subukan ulit. Tawagin mo siya at pabalikin sa kanyang katawan. Pagmamakaawa ni Tatay Filemon. Ito nga ang nangyari. Pinagbigyan ni Apo Manding ngunit sinabing wala ng kasiguraduhan. Kapag walang nabuong imahe sa pagpatak ng kandila, ang ibig sabihin, tuluyang sumakabilang buhay na ang iyong asawa. At sa oras na meron namang lumabas, posibleng naglalakbay pa ito sa kung saan. Wika ni Apo Manding. Kabado ang mag-ama na mga sandaling yun habang nakatitig sa batya. Sinimula ng pagpatak. Hinintay na maupos ang kandila at nang makitang walang imahe, nanlumo si Tatay Filemon at Derek. Pagpasensyahan niyo na. Namayapa na ng tuluyan ang iyong ina. Para mabigyang galang ang katawan, kailangan niyo na itong mailibing. Wika ni Apo Manding. Si Apo Manding mismo ang gumawa ng kabaong nayari sa kahoy. At dahil wala ring perang panggastos, pumayag na si Tatay Filemon. Silang tatlo lamang ang nagsagawa ng seremonya sa pangunguna ng apo. Mahaba-haba ang proseso dahil maraming dasal at orasyon. Hinayaan na nila na si Apo Manding ang bahala sa lahat. Pagkatapos, walang imik ang mag-ama. Naupo sa isang tabi. Pasensya na kung nabigo ko kayo. Hindi na tayo umabot sa oras dahil merong nanggulong kaluluwa. Limitado lamang ang paglalakbay ng kalag dahil kapag may susundo na, dadalhin na ito sa patutunguhan. Hindi ko nagustuhan ang pag-iwan niyo sa bangkay. Mabuti na lamang at hindi ito napano. Pangaral ni Apo Manding. Pasensya na po, Apo Manding. Naguluhan na din kami ng anak ko kaya nawala sa isip namin. Sinugod ka kasi namin para sana isumbat ang lahat sa'yo. Tugon ni Tatay Filemon.
O, pwede mo nang gawin total. Ako naman ang nagpumilit. Hindi po, Apo Manding. Kasalanan ko po. Sa kagustuhan kong makahanap na mabisang gamot para sa karamdaman ni Rosalda, humantong sa ganito ang lahat. Sino pa naman kasi yung mag-aakala na magiging ganito eh? Ipinagpapasalamat ko pa rin ang tulong ninyo. Hindi madali ang ginawa nyo. Apo Manding, nagritual pa kayo at nakipaglaban sa isang aswang. Hindi lang basta aswang ang kinalaban ko, Filemon. Isang mahusay na mambabarang si Ambok at nakahiligan na niya na basta na lang magpalipad ng sumpa. Maniwala ka man sa hindi, ang sakit ng asawa mo ay galing mismo sa kanya. Kung tutuusin, nakaganti ka na. Wika ni Apo Manding. Ayaw sanang paniwalaan ni Tatay Filemon. Ngunit dahil isang apo na may mataas na kaalaman ang nagsabi, wala sa sariling nakumbinse. Sa kabila ng mga kaganapan, nakaramdam pa rin ng kaunting ginhawa dahil napuksa ang nilalang na nasa likod ng paghihirap ni Aling Rosalda. Maging si Derek, hindi akalain na may patutunguhan ang paglapit sa apo. Hindi na rin tinuloy ni Tatang Filemon ang banta na magsusumbong sa pulisya. Silang tatlo lamang ang nakakaalam ng eksaktong mga kaganapan. Nagpasya ang mag-ama na hindi na ito kailangang makarating pa sa iba. Sa paglipas ng panahon, binalikan nila si Apo Manding. Ganun na lamang ang gulat na naramdaman. Patay na ang apo. At nang makita nila, butot balat na lamang ang natitira. Tumabi sa mga kalansay na nasa kabilang kwarto. Ililibing pa sana ito ng mag-ama. Kaso nga lang, nakita nila ang nakasulat. Nais ni Apo Manding na manatiling ganun lamang, katabi sa mga namayapang kaanak. Mabigat man sa kalooban, sinunog ng mag-ama ang buong lugar, alinsunod sa hiling ni Apo Manding. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.